Dito sa bundok mga palangga, pagbayhari na lang at yes po tayo ay pwede na po tayong makagawa ng pandesal na lulutuin po natin sa kawali. At itong pandesal natin ay palamanan po natin ito ng itlog. So dito, meron akong 5 piraso ng toasted. Durugin ko lang po ito. Gawin po natin itong breadcrumbs or bread powder. Kahit hindi na natin ito salain, basta sigurado lang po tayo na durog na durog at pinong-pino. So dito sa ating dough, meron po tayong bread flour na 2 cups at maglagay lang po ako dito ng 1 teaspoon ng yeast at rock salt, 1 teaspoon din. At 2 tablespoon ng sugar at dito wala po tayong available na margarine. Maglagay lang po tayo ng 3 tablespoon na mantika. At 1 cup na tubig. Yung tubig natin ay tansyahin lang po natin kasi hindi din tayo magkapareho ng brand ng ating harina. At pag tunaw na yung ating asin at asukal ay dandahan na po nating ilagay dito yung ating harina and then masahin lang po natin ito 7 to 10 minutes dito na pagbagnod-bagnod ko dito sa ating dough ay okay na. Ayan, pagkalipas ng 10 minutes mga palangga, itong aking dough ay okay na po ito. Hayaan ko muna ito, magluto muna ako ng ating itlog. Ayan ang mga palangga, palamigin muna natin itong ating itlog bago po natin ipalaman dito sa ating dough. Ayan, at nang malamig na po yung ating itlog, yung ating dough ay flatten lang po natin. Konting lapad lang po mga palangga. Tansyahin nyo lang po yung paglalagyan po ninyo na kawali. Medyo may kanipisan po yung mga bandang gilid ng ating dough at medyo makapal yung nasa gitna natin na dough. At ilagay na po natin dito yung ating nilutong itlog. At isirado lang po natin yan ng mabuti at ilagay na po natin dito yung ginawa po natin na breadcrumbs. At i-flatten lang po natin itong ating dough. Tansyahin lang po natin mga palangga yung sukat ng ating paglalagyan dito na kawali sa pag-flatten po natin. Mas mabuti dito yung ating kawali ay medyo malapad para medyo manipis lang po yung pag-flatten natin dito para po madali lang pong maluto yung ating dough. Itong aking kawali mga palangga ay maliit lang po ito. Ayan, at palsahin lang po natin ito ng 2 hanggang 3 oras. Takpan lang po natin. Takpan lang po natin dito sa mabango po natin na dahon ng saging. Ayan, pagkalipas ng 2 oras at kalahati ay may baga na po tayo. May apoy na po tayo kasi lulutuin na po natin ito. Mahina lang po talaga na apoy yung kailangan natin dito. Ang kailangan lang po talaga natin dito, yung tawag sa amin dito ay baga lang. Yung hindi lang po talaga na nag-aapoy po talaga. Kumbaga yung baga lang. Lutuin ko po ito sa loob ng 15 minutes para po maging lutong-luto talaga yung loob at medyo makapal din po yung aking dough kasi maliit lang po yung aking kawali. Kayo mga palangga, tansyahin nyo lang po kung ano kakapal ang inyong dough or yung ano kanipis. Kung manipis ay madali lang po yan na time. Ayan, at nang natansya po natin na nagkasuwelo na po yung ating dough at naluto na po yung ilalim ng ating dough ay baliktarin po natin at ibalik po natin ito sa ating paglulutuan. Lutuin naman natin yung kabila. At lulutuin ko pa ito mga palangga ng another 15 minutes. Ayan ang mga palangga, luto na po yung ating homemade pandesal. Parang bingka mga palangga. Pero hindi ito bingka ha, lutong harina lang po ito. At crispy po yung ibabaw ng ating pandesal. Sana may natutunan at sana kung nasa bundok lang po kayo ay makagawa kayo ng tulad nito para may pangpares po tayo sa ating kape sa tuwing umaga kahit malayo po tayo sa bayan. Maraming salamat at bye-bye!